So recap ko lang Brad, no? So Stop yung share na ako. G2, ayan okay na yan. Yung G2 is averaging. Ito yung nag-average tayo. Tama? Oo. And then yung G6 naman, ito yung hedging. Okay? Ang problema Okay. dito sa dalawa, pareha silang merong May margin. kumakain ng margin. Ito 1, Oo, 2, tama. 4, 8. Ito naman 1, 3, 7, 15. Tama? So Tama. ito na yung Oo. solution Diyan dyan. ako na ubos. Oo. Ito na yung solution dyan, yung G4. Dito, gagawin natin yung averaging tsaka yung hedging, pero hindi na involve yung lot size play. Kumbaga, stick na lang tayo dun sa 1-1-1. Wala nang 1, 3, 7, 15. Okay? Okay. So, gagawin natin yung averaging and hedging at the same time, pero wala na siyang risk na makain sa margin. Anong gusto mong Margin. pairs ang gawin nating example? Yung kahit anong JPY, Kahit GBP, JPY, BBB, JPY. GJ. Paborito ng lahat. Ang daming may gusto dito pero ang daming nasasaktan dito. Oh, matindi kasi ang gumalaw, Paps. Nung Okay. nakaraan, +6, -6 eh. Uh, Sa JPY. uh, Ang galing. so, ang normal natin na ginagawa is, let's say, kung G1 tayo dito. Oops. Bay pa din yan ngayon, di ba? Bay pa. Ayan. Kung G1 yung gagawin natin, ganito yung setup. Tama, mga ganyan. Oo. Tapos kung G2 naman, pure G2, dati ang ginagawa mo is mag-G2 ka sa more than 100 pips na wag lines. Tama? Okay. Tapos sa G6 naman is kung ilan yung supposed to be SL mo, yan na yung magiging hedge distance mo. So ang gagawin mo, dito meron kang buy. Okay? Tapos sa G6, magkakaroon ka ng sell stop. Tama? Stop na 3. Pero sa G4, magkakaroon pa rin tayo ng sell stop pero hindi na 0.3. Ang purpose na lang ng G4 is lock hedge. Ibig sabihin, ilalak nyo na lang yung position. Kung ilan yung kailangan niyang protektahan, yun na lang yung lot size mo. Dahil dito, ang kailangan niyang protektahan lang naman is 0.1 na buy. Yung sell stop niya, 0.1 lang din. Ibig sabihin, pagka tinamaan yung sell stop mo, nakalaki yung hedging mo. Di ba? Okay. Nakalak yan. Kung baga, pag sinabi mong lock, hindi na magbabago yung floating. Kahit saan Talo mo. pumunta yung market, yun pa rin ang talo mo. Either bumalik siya doon sa taas or bumalik sa baba, yan pa rin yung talo mo. Kumbaga, ang talo mo dito is eto. Etong pula. Oo. Yan lagi ang talo mo kahit saan pumunta yung market. Di ba? Okay. Okay. Ngayon, pag-usapan muna natin yung probability. So, okay, pag sinabi mong probability, let's say 50% probability. Ibig sabihin, sa kada isang talo, bago ka manalo ng isa, kailangan mo munang matalo ng isa. 50-50 yan. Tama? Pero kung kailangan mo munang matalo ng dalawa, bago ka manalo ng isa, 33% ang win rate mo dyan. Tama? Kung halimbawa, 3 beses muna natalo, bago ka na nanalo ng isa, laging ganun. Kailangan mo munang matalo ng 3 beses. Bago ka matalo ng isa, 25, 25%. Bakit 50% pababa yung tinitingnan natin na win rate? Kasi kung mataas sa 50% yung win rate mo, mapapalaki mo na yung account mo. Kahit 55%, 60%, mapapalaki mo na yung account mo nun. Di ba? Oo. Tama. So, ito yung madalas nangangailangan ng tulong ng G4. Yung mga ganitong kababa yung win rate. Pagka, boss, what if ang win rate ko 10% na lang? Wag ka na mag-trade. Magsabong ka na lang. Magsabong ka na lang. At least sa sabong 50-50.
Di ba? Ah. Papira, 10%. Paano natin nire-recover yun? Medyo masakit sa ulo yun. Okay? So, setting na natin yung 50%, 50-50. So, ibig sabihin, bago tayo manalo ng isa, kailangan muna natin matalo ng isa. Yun yung ibig sabihin ng 50-50, 50%. So, sa hedging, para masabi mo na nag-fail yung setup, na-activate yung hedging. Yan. So, ito considered siya as failed setup. Ang pinagkaiba lang ng SL tsaka hedging, sa SL, pag nag-fail ka, kick out ka sa market. Sa hedging, pag nag-fail ka, pag sa hedging, nag-fail ka, hindi ka na-kick out ng market, nandiyan ka pa rin, naka-lock hedge ka lang. Di ba? Okay. Ngayon, kung halimbawa mayroon pa rin tayong bias na buy. So, ang gagawin mo sa hedging, buy stop. Di ba? Ginagawa natin, tinutuloy natin siya sa buy stop. Basta, meron pang buy bias. Pero kung wala nang buy bias, hayaan mo lang siyang nakalock. Gets mo? Kung wala nang kung nawala ang buy signal, hayaan mo lang kahit saan pumunta yung market. Kung pumunta siya dito, tapos dito na ulit nagkaroon ng buy bias. Hindi, Pops, sorry. Hindi ko i-close yung buy. Hindi, wala kang i-close. Hayaan mo lang nakalock yan. Okay. Wala kang nakalock yan. Huwag mong i-close. Talo ka pag close mo dyan. No? Okay. So kahit saan pumunta yung market, kung pagbagsak dito ka na nagkaroon ulit ng buy bias, dito ka maglalagay ng panibagong G1. Tapos may sarili rin siyang G4 protection. Okay? Pero kung halimbawa, na-trigger si sell stop mo, tapos may buy bias ka pa rin, which is yan yung madalas na nangyayari sa G1, yung pipitikin lang yung SL mo, tapos biglang tutuloy lang din sa taas, di ba? Okay, So ngayon, kaya tayo naglagay ng buy stop kasi may buy bias pa tayo. And then, pagkalagay mo ng buy stop, kailangan meron din siyang sariling protection. Huwag mong hayaan na wala tong protection. Kasi pagka nag-reverse yung market, yari ka. Gets mo? So Ang kailangan buy stop ko, Pops, dun ulit sa line. Yes, same Sa line. unang entry ko. Same line, yes, same line. Same Okay. line. Okay? Okay lang. Ayan. So, naglagay tayo ng buy stop kasi assuming na meron pa rin tayong buy bias. Pero, once na na-trigger to ng market, hindi natin hinahayaan na wala siyang protection. So, lalagyan mo siya ng sarili niyang G4 protection. So, pag sinabi mong G4 protection, equal lang siya doon sa pinoprotektahan niya, yung lot size. Gets mo? Okay. Okay. Ngayon, sa 50-50 na probability, one loss, one win. So, ibig sabihin, etong pangalawa, eto na yung panalo natin. Tama? So, ngayon, ibig sabihin, dalawang buy ang profit natin papunta dito sa line na to. Pero, meron naman tayong floating galing sa sell sa ilalim papunta sa taas. Eto, damage to eh. Eto, hindi naman to na-trigger. Tama? So, kung titingnan mo, i-compare natin sa 50% probability, naka-recover na tayo. Kumita pa tayo ng magkano? 124 pips. Kita mo? Okay. Okay, what if halimbawa 33% yung win rate? Ibig sabihin, two loss before one win. So ibig sabihin, para maging two loss tayo, na-trigger si buy stop pero na-trigger din yung protection niya. So yan yung two loss sa hedging. Dalawang beses, laki yung hedging. Okay, so sa pangatlo daw tayo nanalo. So naglagay ulit tayo ng buy stop, assuming na meron pa rin tayong buy bias. Pero kung halimbawa biglang nawala yung buy bias, hayaan mo lang siya naka-lock hedge. Kahit saan pumunta yung market, hindi na magbabago yung damage mo. Kung pumunta siya sa ilalim, tapos doon siya nagkaroon ng buy bias, saka tayo mag-set up ng panibagong G1 dito na mayroon ding sariling G4. Gets mo? Okay. So ngayon, sa pangatlo nanalo yung 33% win rate. So ibig sabihin, nung na-trigger yung buy stop, kailangan niya rin ng sariling protection. Pero dahil 33% win rate tayo, panalo na tayo dito.
So, mangyayari, magiging 3 lang yung 3 yung win natin. 3 win natin, 3 green. Lahat yan, Paps, pag set mo yan, lahat lalagyan mo yan ng TP. Tama? Oo. Pati So, yung sell so, stop. ganun din. Calculated mo na yan eh. Bago pa pumunta dun yung price, lagyan mo na siya ng boxes ng katulad ng ginagawa ko. Alam mo na pagka pumunta yung price dyan, alam mo na kung overall talo ka or panalo ka. So, kung overall panalo ka, ilagay mo na yung mga TP para kahit tulog ka, pwede nang magsilabasan yung position dyan. Gets mo? So, in this case, dalawa yung pula. Yung sell stop, yung sell stop dito, tapos yung sell stop dito. Palagay mo, panalo pa rin tayo or talo na tayo? Panalo pa din tayo. Tingnan natin. Take note, Brad, ha? 2 beses na tayo kinatay ng market dito. Ay, parang malaki. Ay, hindi inabot. Okay. Konti lang. Konti. Panalo pa rin. Panalo pa rin tayo, Brad. Magkano pa rin yan? So, kumabig pa rin tayo ng 95 pips. 95 pips. Considering 2 beses na tayo kinatay ng market, and then sa pangatlong pagkakataon, doon lang tayo nanalo. Gets mo? Di ba? Okay. Galing. Okay. So what if halimbawa ganito? Oops. Ayan. What if halimbawa ganito? 3 loss bago ka manalo ng isa. So ibig sabihin, failed setup to. Na naman. Ay, sorry. Ayan. So na-trigger si buy. Gusto ko lang to. Pero na-trigger din yung protection niya na G4. Ito. Okay. Tapos, nanalo tayo sa pang-apat na pagkakataon. 25% win rate. Okay, tingnan natin. So, mangyayari lang yan, magkakaroon tayo ng 4 na green. Okay? 4 na ganito. Tapos, yung red naman is ilan? 3 niyan. 3. Palagay mo, talo pa rin tayo or panalo pa rin tayo? Parang talo na tayo, Paps. Talo na tayo. Sige, tingnan natin ha. Angkat yan. Konting talo lang. Talo tayo. Well, konti. Ano pa ba lang konti? Nakalabas pa rin tayo ng buhay, Brad. Nakalabas pa tayo 50 pips pa. Naka 55 pips pa tayo. Di ba? Kinatay na tayo ng market niyan. Naka 55 pips pa rin tayo. Di ba? Tapos, kung titingnan mo, yung exposure natin, 0.01 lot lang. Kumbaga, nakailang position lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.07 lang. Pero hindi naman talaga 0.07 yung exposure natin dito. Kasi eto nakalock, eto nakalock, eto nakalock. Yung expose lang talaga natin dito, 0.1. Diba? Unlike sa
G6, wala, atakihin ka sa puso doon. Tingnan mo, kung Talaga. G6 natin ito. Ito, 1, 3, 7, 15. Dito nga lang 15, hindi ka na patutulugin yan eh. Paano kung ma-activate pa yung 31, ma-activate pa yung 63, ma-activate pa yung 1.2023, di ba? Wala na. Wala na talaga. Baka dito sinumpa mo na ako. Dito nakamute na yung GC, dito nakablock na ako. Di ba? So, yun yung purpose nung bakit pinapadaan ko kayo sa drill ng G6 tsaka ng G2 na merong lot size play. Para makita nyo kung gaano kadelikado yung merong involved ng margin playing. Gets nyo? So Totoo. dito, mas ma-appreciate mo to kasi 0.01 lot lang, brad. Tapos kinakatay ka ng market. Isang tama lang, nakaka-recover ka. Di ba? Hindi mo kailangan tumama all the time. Kahit sa 3 sunod-sunod na talo, isang tama lang, makaka-recover ka. Oo. Di ba? Tingnan mo, habang nilalagari tayo ng market, kanina 124 yung gain natin. Tapos nung 2 beses tayo natalo, kinatay, 95 pips na lang. Tapos nung 3 beses tayo kinatay, 55 pips na lang. What if umabot sa point na mas malaki na yung red? Anong gagawin mo? No, so etong tuturo ko sa na solution, same solution applied to kahit na ilang beses ka lagariin ng market. Kahit 2, 3, 4, 5, kahit hanggang 10. Yun nga, Sige na lalo pag lang. pag Kahit nag-conso na siya. okay lang. Same solution applied, Brad. Ganito lang gagawin mo. Pag umabot sa point na nilagari ka ng market, ang gagawin mo, wag mong i-close lahat. I-close mo lang yung part na lamang ka. Halimbawa, sa ganitong scenario, pag close ko yung 3 green versus sa 2 red, panalo pa rin ako. Iiwanan ko lang tong lugi ako, no? Ang gagawin ko, i-close ko tong cell. Yan yung unang cell. Ito yung pangalawang cell. Ito yung unang buy. Ito yung pangalawang buy. Ito yung pangatlong buy. Kung makikita mo, Brad, yung naiwan, parang bumalik ka lang sa original na isang buy, isang sell. Parang bumalik ka lang dito sa first stage ng hedging. Pansinin mo. Okay. Pansinin mo. Balik lang. Parang bumalik ka lang. Parang bumalik ka lang doon sa pinakaunang senaryo ng ginawa mo kanina. Pero ngayon, may kabig ka na. Kanina, wala ka pang kabig. Ngayon, may kinabig ka na. Tama. Gets mo? Hindi natin clinose lahat kasi alam natin talo tayo. Clinose lang natin yung part na lamang tayo. Tapos eto, i-recover na lang natin to sa susunod na pagkakataon. Gets mo? Halimbawa, mayroon pa ring buy bias. Okay. So, ginawa mo, naggawa ka ulit ng panibagong G1 pullback dito, tapos panibagong sarili niyang G4. O, kung halimbawa, bigyan ka ng chance ng market, manalo ka na dito. Nakuha mo to. Nasakyan mo yan. Sa unang try, nakachamba ka. O di, na-recover mo na, 2 green. 2 green. Oo. So, isang loss. Isang loss. Di na-recover mo na siya. So, hindi mo man siya na-recover nung unang pagkakataon. Pero ngayon sa second na round, na-recover mo na. Gets mo? So, yun yung sinasabi ko sa'yo na kahit na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sunod-sunod, talo. Pang-10 ka na nanalo. 10% talaga to, no? Kasi pang-10. Tapos, etong panalo mo na sa isa, kaya niya lang i-shoulder yung 3 lang. Pag close mo yan, net positive ka, edi yan lang yung i-close mo. Pagka nabigyan ka ulit ng chance, kaya mo i-cover yung 2, edi yun lang yung close mo. Hindi mo kailangan i-close sabay-sabay. Gets mo? Kasi ito lock hedge naman to eh. Lock hedge yan. Yung tigda 2, lock hedge yan eh. Gets mo? Hindi naman lumalaki yung floating yan. Naka-lock hedge na yan, partner-partner. Di ba? Okay. Tama. So, recap ko, Paps. Magbabay ka, tapos automatic magsisell. Tapos, halimbawa, bumaba to ng bumaba ang sell stop mo. Stay ka lang.
Bababa Paano ng stay ka bumaba lang? dito sa 130. Anong gagawin mo? May Yung bias, yung wala. self-stop mo. May bias pa. By bias. By bias. Okay. Na-trigger yung self-stop mo, pero Pero hanggang hindi siya umangat. Okay, hindi siya umangat. magandang scenario yan. Sige, Hmm. explain. Oops. Okay. Okay, so ang gusto mong mangyari. Andyan pa yung bias natin, pero malalim lang talaga ang pinuntahan niya. Gets ko yung tanong mo. Mm. So instead na ganyan, so na-trigger yung self-stop, Mm. tapos naglagay tayo ng buy stop kasi may bias pa rin tayo. Pero ang Oo. problema, hindi na siya nag-pullback pataas. Hindi Tumuloy siya pa. sa ilalim. Tumuloy No, siya. tumuloy Mm. siya sa ilalim. Okay. Ngayon, dahil mayroon pa tayong buy bias, pwede tayo mag-set ng panibagong G1 sa ilalim. Gets mo? So G1. panibagong Okay. G1, may wag lines dito eh. Okay? Oo. May wag Mm. lines dito. Pero itong sell mo na to, profit mo na to. Okay? So may chance Okay. tayo mag-close ng profit. Kabigin na natin yan. Ngayon, dalawang position na yung na-open mo. Ngayon, kailangan natin protektahan to. So apply mo na lang yung same Ikabig ko yung self-stop na yun? kabig mo yun kasi profit yun eh. Okay. Okay? Okay. So ngayon, in-apply ko lang yung same distance dito. Okay? Mhm. Okay. Pero, lalagyan ko sila ng G4. So anong concept ng G4? Kailangan pag tinamaan yung G4, lock hedge. So para maging lock hedge to, kailangan ilan yung poprotektahan niya? Dalawa. 0-1, 0-1. So ito dapat sell stop 0-2 to. Yan ang G4 niya. Kasi Saan ang dalawa yung kailangan niyang protection. Ha? okay. Self-stop mo dalawa. Okay. Kasi dalawa yung naka-open sa taas eh. So dalawa yung kailangan niyang protektahan. Mhm. Okay. Gets mo? Gets. So, naalala mo yung concept ng G2? Pwede ka mag-average sa gitna. So, pag nag-average ka dito sa gitna nitong buy, tas gitna nito, ang mangyayari niyan, eto, nailabas mo to ng walang damage kasi break even. Ang Malinis na tabla. tong kuha mo. Oo. Mm. Kahit hindi mo paabutin dyan eh. Kahit dito lang, panalo ka na eh. Tingnan mo. Yung floating ko galing sa taas. Let's say Mhm. ganyan. Kahit hanggang dyan pa lang, makikita mo na overall, panalo ka na. Tingnan mo. Ito, gain ko naman, pataas. Tama. Pero Mhm. meron kang gain na kinabi kanina, galing dito. Pababa. Hanggang baba. Mm. Which is yung sell kanina. So pag pinagsama mo, ito versus dito, wala Yeah, panalo Di ka. ba? Panalo ka na. Hindi, lalo na kung maka-average ka dito sa gitna, di malinis na yung kabig mo. Di ba? Okay. Okay. Boss, what if ganito? Na-trigger mo na yung self-stop Oo. bago umangat ulit. Okay, sige. Maganda yung ganyang thinking eh. Yung lagi mong iniisip, ano yung worst case scenario na pwedeng Oo. mangyari. Yung No? downside lagi. Laging downside. Ang ituturo kasi niyan, magiging mas prepared ka. No? Okay, worst case scenario, ang pwede niyang gawin is na-trigger yung buy, na-trigger yung sell. Pero boss, meron pa rin tayong buy bias. So, pwede ka ulit maglagay ng buy stop dito. Okay? Eto, naka-lock hedge na to. Eto, panibagong setup ng G1. Pero, lalagay mo ng G4 yan once activated na yan. So, once na-activate yan, saka ka ngayon maglalagay ng G4. Okay? Gets Okay. mo? So, ngayon, pag pumunta siya dito, let's say ganyan. So, eto, gaining na to. Eto, lock hedge yan. Tingnan mo kung etong gain niya, ilan yung kaya niyang i-cover dito. Kaya dito, sa sell stop 02, ang ina-advise ko dito is, instead na sell stop 02, ang ilagay mo, dalawang sell stop 01. Para meron kang flexibility.
Lalo na kung MT4 yung gamit mo. Unlike kasi sa C-Trader, merong partial closing. Dito sa MT4, wala. Dalawang cell stop 01 sa same 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 level. same Oo, level. ang ginawa ko lang, instead na cell stop 02, cell stop 01 na dalawa ang nilagay ko. Para meron Okay. akong flexibility later on. Na Gets mo? i-close. Na i-close. O, pwede ko kasing Okay. i-close na yung isang cell stop lang. Pag Kasi ano kung na cell stop pag 02 hindi siya, na. hindi ko siya mahiwalay. Hindi ko Oo, siya tama. mahiwalay. Oo. Sa Mm. C-Trader merong feature na gano'n na pwedeng ihiwalay. Dito sa MT4 kasi wala. Okay, so Mm. kung ganito, tingnan natin kung yung gain nito is kaya niyang i-cover yung isang hedge dito. So tingnan natin na. So gain ako dito. Ito gain ako dito. Tapos ito floating ako galing sa taas. Papunta dito, tama. Mm. Pero floating din ako galing dito sa sell, pababa, pataas. Dalawa. Dalawa. Papunta Mm. naman dito. Okay? Tapos etong cell, gain ko naman siya galing dito, Hanggang pababa. dyan. Oo. Tama? Mm. Okay na, nalatag na natin lahat, no? So Mm. eto sell, etong dalawa, sell stop. Etong buy, ito floating ng buy. Eto hindi naman to na trigger. So Oo. tignan natin 'yan. So tingnan natin kung overall panalo tayo, pwede na tayo mag-reset or talo pa rin tayo. Tapos pili na lang tayo kung ano yung pwede natin i-cover. So eto, Brad, panalo pa rin. Nakalabas pa tayo ng buhay. Iba, i-edit ba, Paps? Ibaba mo ng konti. Ayaw nga, no? Sorry, Mm. sorry, sorry. So dito pala. Mm. Ayan. Okay. Nakalabas pa rin tayo ng buhay. Hello, Brad. Yes, Brad. Ayan, Hello. nakalabas pa rin tayo ng buhay. Oo, bigyan tayo ng konti. Oo. What if halimbawa, mas malaki yung red? Ganyan, anong gagawin ko? Okay. Di close mo lang yung part na lamang ka. Mhm. Di ba? Okay. Gets mo? I-close ko tong, halimbawa, i-close ko tong ano, Dalawang win, ah, isang loss. eto kasi close na to eh. Close na to. So, Okay. pwede kong i-close tong dalawang green, Mm. tas isang red, tas Mm. iwanan ko tong dalawa. Okay. Di ba? Mm. Or, halimbawa, i-close ko tong dalawang green, tas i-close ko Maliit. itong dalawa. Oo. I-close ko to. Pag close ko to, pagtabihin ko. Ayan. I-close ko tong dalawang green, tas close ko tong dalawang red. Iwanan ko tong isang pula na Mm. malaki. Di Mm. ba? So, mangyayari niyan, eto, dito, close na siya. Tas eto, dito. Tas etong buy, kabig. Tas etong buy, kabig. Tas etong sell, hindi naman to na trigger, cancel ko na to. Ngayon, ang naiwan na lang na position is eto. Tama? Mm. 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 Ngayon, depende yan. Kung may buy bias pa rin siya, pwede akong maglagay dito ng another buy para hindi lang lumaki yung floating nung sell. Gets mo? Okay. Parang naka-lock-hedge lang ako. Mm. Gets Mm. mo? Pero kung Mm. halimbawa nawala yung signal, kung nawala yung signal, pwede ko ulit ilak yan, 0.01, lock hedge lang ulit. Same ano, procedure. Pero kung halimbawa nagkaroon ng sell signal naman ang senaryo, biglang Mm. nagkaroon ng sell signal, pwede Bumaliktad. ako pwede ako mag G1 dito ng sell. Pwede ako mag-sell dito. So, sell ako dito kung nagkaroon ng sell bias dyan. Tapos, ang protection ko dito, buy stop, 0.2.
So parang bumaligtad lang yung scenario. Kanina galing sa ilalim. Stop, 0 to. Okay, gets. Di ba? So kung Mm, bumagsak to, kahit dito lang, ang average niya kasi gitna eh, yung gitna. Oh, di break mm, even na ako dito, way out na ako. Di ba? mm. Gets mo? Oo, gets. Ito na lang yung naiwan ko. Oh. So kung nailabas ko to, sorry. Saan to galing? Kung nailabas ko to ng patas, break even. Di ba? Kung nailabas ko yun ng patas, so wala na akong damage dito. So ibig sabihin, yung profit ko is yung difference nito, 32 pips Mm, plus eto, malinis to sa akin to, mm. 165 pips. Kumbaga dito, ang goal mo na lang dito is makalabas na lang to ng Makalabas. break even para yung Oh, mga kinabig mo na profit kanina is malinis na. okay. Di Maka-break ba? even lang. Oo. Malabas mo lang yun. Oo. Worst case scenario na naman ito is tumuloy sa taas. Di ba? Yun na naman yung Mm, worst case scenario nito. Let's say na-trigger si buy stop, tapos nagkaroon na ng buy bias. So mangyayari, set up ko ulit ng panibagong G1. Pero buy naman tayo. Tapos sarili niyan G4 sa baba. Oh, pwede tayo mag pullback play dito. okay. Gets mo? Mm, Tapos mm, yung profit nito, titingnan mo kung ilan naman kung alin dito sa floating na to ang kaya niyang i-recover. So mm, ito, suggestion ko, dalawang 0-1 ulit para may flexibility tayo. Kasi naka-MT4 tayo eh. So buy 0-1. Tama? tama. So kung nag-gain tayo dito, so gain to galing dito. Okay? So tatlong Oo, buy. tatlo. Ayan. Pero meron kang floating na isa. Malalim. Malalim. Mm. Ito. Ayan. Tapos, ito, floating mo din to. Galing dito. Tama. Mm. Ayan. So, etong tatlo na to, tingnan natin kung alin yung pwede niyang i-recover. Itong malaki ba or itong maliit lang kaya niya i-recover. Oops. Tingnan natin. Oops. So, galing dito. Protection nga. Oh, na-recover ko yung malaki, Brad. Oo. Na-recover ko yung malaki. O, di ba? Pwede kong i-close tong cell na mahaba, tapos i-close Mm, ko tong tatlong malaki. mm. Di ba? Oo. So, pag close ko tong cell, so ito kabig na to. Kabigin natin. Saan natin lalagay? So, lagay natin dito. So, ito yung cell. Ayan, close na natin siya Mm. dito. Tapos, etong tatlong buy. Tanggalin ko na yun. Tatlong buy. So, basta wag mo nga hayaan na magbigay ka sa market ng talo. Yes, so parang pinapautang mo lang si market. Ayan. Mm, Ayan. Di ba? So, mm, ilan yung kabig natin dito? Umabig tayo ng 93 pips. Okay, 93 mm, pips. So, dito meron tayong 93 pips. Dito, meron tayo 34. mm. 34 pips.
Tapos dito naman yung pinakauna, malinis na to. Meron tayong 167. Mm. So, etong naiwan natin, ito yung naiwan. Ito hindi naman to na-trigger eh. So, pwede natin ulit ilak to. Ayun, ilak ulit natin to ngayon. Maglagay ako ng buy dyan para nakalock na yung hedge ko. Di ba? Tapos, kung depende ulit kung saan yung bias, kung magkaroon ng buy, may sell bias, edi set up na naman ako ng panibagong sell dito. Yan. Sell ako dito. Tapos, G4 protection sa taas. So, buy stop ako dito. Di ba? Okay. Galing. Gets mo? Actually, pwede na siguro akong pwede na akong mag-reset nga, 'di ba? Kung Pwede gusto na ko nga ng eh. kasi ang floating ko lang naman is let's say 211. So 211, lamang na ako. Pero hindi ko gagawin 'yun sa totoo kasi lugi ako sa oras eh. Gagawin ko niyan, ilalaban ko lang 'yan. Oo, ano lang yan. Laban ko lang 'yan hanggang sa ma-recover ko lahat. So ang mangyayari niyan, magiging account mo, parang ganito yung takbo. Ganyan yung takbo ng account mo. Nakikita mo yung balance umaangat, yung equity umaangat din. Kung makikita mo, hindi nagsasara yung balance tsaka equity. Kasi lagi kang merong floating na minamanage. Parang ganyan yung magiging takbo ng account mo. Di ba? Okay. So, ang G4 Pops, more on in trade ka na. Oo. Regardless siya kung trending or Oo. parang trade management na siya. Trading management talaga ang G4. Yun talaga yung in-offer ng G4. Madidevelop yung trading management mo. Kumbaga, hindi mo na pinipredict talaga yung market. Kumbaga, nag-a-adapt ka na lang. Kung saan siya pupunta, okay, sige, dyan tayo. Di ba? Yung pala yan yung sinasabi sa podcast. Sige, dyan tayo kung saan mo gusto. Hindi mo na siya kinokontra. Ang ginagawa mo, Oo. latag ka ng G1, latag ka ng G4. Pumunta sa kabila, okay, doon tayo sa kabila. So, stock picking mo pa rin, Pops, yung trending. Oo, yun pa rin. Yun pa rin yung bias natin. Kung walang bias, hindi tayo maglalagay ng G1. Hayaan mo lang siya naka-lock hedge. Strong week lang tayo? Or yung above 5? Ang pag-filter ng ng trades. Oo. Ang suggestion ko, dahil sa G4 hindi mo naman mahirapan ka kung 12 trades, 12 pairs, i-G4 mo na lahat. So ang gawin mo, priority mo yung 9 to 12. 9 to 12. 9 to 12 na gaps. 9 to 12 na gaps. Para at least yung ina-manage mo is may mga momentum talaga. Tsaka may signal. Okay? Para limited lang din yung pairs mo siguro. Start ka lang muna sa 9 to 12 na gaps. Mga 4 or 5 pairs. Okay na yan. Ngayon, iisipin mo, boss, parang ang tagal naman ito bago ako makalaya. Hindi mo kailangan makalaya dito, sa totoo lang. Yun nga yung sabi ko sa'yo, doon sa graph nung equity tsaka balance. Hindi mo kailangan magsara yung equity tsaka balance. Kasi parang minamanage mo lang yung floating mo. Kumbaga, okay lang magkaroon ng utang as long as na ma-manage mo yung utang. Okay. Di ba? So, kung parang good floating siya, kung merong good debt tapos bad debt, merong bad float tsaka merong good float. Di ba? 0-1 lang lagi start natin. Manage 0-1. lang. 0-1. Ngayon, iisipin mo, parang aabutin ako ng mga 2 to 3 weeks bago maka-gain. Okay lang yun para sa akin. Kasi kung isipin mo, Brad, ang trading is parang business, di ba? Lagi natin sinasabi na parang business din yan. Yung traditional business nga, 2 to 3 years, ang goal mo, break even. Di ba? Dito, i-manage mo lang yung trade sa loob ng 2 to 3 weeks. Makakalabas ka na, may profit pa. Kung sabihin mo every 2 to 3 weeks, nakakalabas ka ng 2 to 3% din sa every 2 to 3 weeks na. Kumbaga,
Kahit ganun na lang, kahit 1% na lang, kumbaga 2 to 3 weeks, nakaka 2 to 3% ka rin. Pero sa isang pair pa lang yun. Paano kung meron kang 5 pair na minamanage? E di meron kang 5 to 15% buwan-buwan. Okay. Di ba? Tama. So, walang problema kung abutin naman ng 2 to 3 weeks. Okay lang yun. Kasi safe na safe naman yan, no? 0.01 lot lang yan. Hindi ka atakein sa puso nyo. Yun nga lagi agad eh. Di ba? Pag lumaki na. Mm. Ramdam ko yun doon sa G6 Pops. Ano yun? Pang-cardio yun, Brad. Pang-exercise ng puso yun. Yung tipong hindi ka naman nagpupunta sa gym pero ang healthy ng heart mo. Ay, nako. Kung mataas yung win rate mo, okay, ganun ka. Pero majority kasi ng traders hindi ganun eh. Di ba? Ito. So kung mahina ka sa entry, daanin mo sa trading management. Di ba? Oo. Yan. So yan ang ano natin, game 4. Ang G4 kasi normally, naturally magkakaroon ka talaga ng floating given 'yun. Pagka newbie ka na trader, medyo ano 'yun, parang hindi siya katanggap-tanggap kasi as newbie trader gusto mo makalabas ka agad sa market everyday kung as much as possible may kita. Tama? Di Yes, ba sir. ganun tayo nung nagsisimula tayo? Gusto natin kung pwede everyday net, close net, kita na agad para next day bukas na agad. Ang problema kung hindi mo nga makuha yung winning rate na gusto mo, no choice ka talaga kung di kumapit dito sa G4. Di ba? Okay, so halimbawa, first month. Okay. First month. Yan, first month. Ngayon, nagkaroon ka ng floating. Let's say, nag-set ka ng rules, 3 to 5 pairs. Tapos 0.01 lot lang. Okay? So 1K capital. So first month, nagkaroon ka ng floating. Sabihin na lang natin 3% na floating tapos ang balik 1%. Or sabihin natin mas worse, 4% yung naging floating, max floating mo. Ang bumalik lang 1%. So 1:4. Negative 1:4. Kasi mas malaki yung pinapaluwal mo eh. Di ba? So sabihin natin, sa isang pair pa lang yon. Kung sabihin natin 3 to 5 pairs, di parang sabihin na lang natin meron tayong 12%. Naabot tayo ng drawdown 12%. Tapos ang bumabalik lang is 4%. Okay, sige. Drawdown, DD. Umabot tayo ng 12%. Tapos yung bumalik lang, ROI, 4%. Okay? Sabihin natin, nilaro mo yung hedging, umabot ka ng 2 to 3 weeks. Tapos, kada fourth week, nakakalabas ka. Okay? In-average ko na lang. So yan ang resulta mo. Sa unang tingin, pangit. Kasi 12% yung pinaluwal mo sa market, as 4% lang yung bumalik. Di ba? Pero sa second month, hindi natin binago yung rules. 3 to 5 pairs pa rin yung maximum. 0.01 lot pa rin yung lot size natin. So yung expected floating management mo, hindi magbabago. Plus or minus lang yan. Yan pa rin yung average. 12%. Pero next month, meron ka ng 8%. Madadagdagan ng additional 4%. Gets? Third month, same rules. Hindi natin binago. 3 to 5 pairs maximum. 0.01 lot size. Most probably, plus or minus, 12% pa rin yan. Pero meron ka ng 12% sa third month. Fourth month, ganun pa rin. Meron ka ng 16%. Fifth month, ganun pa rin. Meron kang 20%. Sixth month, 12% pa rin. Kasi hindi ka naman naglalagdag ng pairs. Hindi ka naman nag-a-adjust ng lot size. 0.01 lot pa rin. Meron kang 24%. I-times to ko na lang para 12 month. So meron kang 12% drawdown, 48%.
per annum. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Di ba? Mm. Kumbaga, kung gusto mong mas lumaki na yung kitaan, hindi mo na kailangan baguhin yung system eh. Hindi mo na kailangan mas maging aggressive. Hindi, tutuloy mo na lang yung ginagawa mo. Ang gagawin mo na lang ngayon, i-adjust mo yung capital. Sa capital ka mag-a-adjust, hindi sa pagiging aggressive mo. Hindi, tuloy mo lang ginagawa mo. Sa capital ka mag-adjust. Upscaling and compounding na yung lalaroan mo. Hindi na yung strategy. Strategy okay na, 'di ba? Okay na 'yan. Ang lalaroin mo na ngayon, business side ng model ng trading. Anong business side ng trading? Financial. Paano mo ma-upscale? Paano mo compound? Tama? Ayan yun. Gets? Yes, yes. Kaya like ko sinasabi na etong trading, mas better to kaysa sa traditional business. Kasi sa traditional business, no, kahit anong traditional restaurant, construction, or kung anumang traditional business niyan, normally, pag nag-open ka ng isang restaurant, either magrenta ka ng space, or magpatayo ka ng sarili mong space, or apartment, magpatayo ka ng ano, ang floating mo dyan, instantly, 100%. Tama. 100% agad yung Oo, dyan. Di ba? malaki agad yung Laki agad. ilalabas mo. Sabi mo sa apartment, patayo ko ng apartments. Ang ROI niyan 8 to 12 years. ROI niyan. Hmm. Ako talaga bibilangin pag mga Break even pa lang yan, Paps. 8 to 12 years. Ang hinahangad mo pa lang diyan, break even. Hindi ka pa kumikita diyan. 'Di ba? Yes, sir. Kung restaurant sabihin mo 2 to 4 Tulog ang years. pera ng ilang taon. Kung restaurant 2 to 4 years average 2 to 4 years ang goal mo diyan, maka-break even. Hindi pa kumita, mabawi mo lang yung punan. Dito sa Maganda talaga trading, sa trading. dito sa trading, kailangan mo lang i-correct yung mindset mo. 'Di ba? Okay lang yung 12%. As long Sa kontrolado trading, mo sir, sa mabilis eh. Lalo pag may IB. yes, correct. Tamaan mo ng ID. Lalo na. Eh, no. 'Di ba? So, ano lang talaga, tamang perspective lang sa trading. Tamang perspective. Kaya lang naman kasi minsan tayo napapahamak. Kasi number one na kalaban natin, greed. Greedy. Yun. Tama po, sir. Tama. Greed Yun talaga. talaga. Mm. Dalawa kasi yan eh. Merong Yun greed, ang pinaka. dalawa yan. Akala ng iba, iisa lang ang greed. Actually, dalawa yan. Merong greed pagka winning, merong greed pagka losing. Ah, Tama? Yes, sir. Tama po. yes, sir. Oo. Pagka losing ka, nagiging greedy ka, no? Ang tendency mo, Ayaw mo. revenge. Yung Magre-revenge ka dyan. Revenge trading ang Yes, pagsak. sir. Di ba? Sa winning, dahil winning ka, wala namang revenge trading dyan. Ang nangyayari lang dyan, magiging Nakatakot. Parang magiging gusto mo na magiging, kunin agad. magiging irresponsible naghahangat. ka, mako-compromise mo yung rules. Yes, sir. Mako-compromise mo yung rules. Di ba? Tama po. So, ang pinaka number one talaga na goal natin is i-correct yung mentality. Ito napakagandang mindset nito. Pagka na-gets mo to, tinanggap mo to. Oo nga no, sa traditional 100% yung exposure ko dito. Kontrolado ko yung exposure ko. Di ba? Isipin mo ganito, nag-trade ka. Ngayon, yung 0.01 lot mo, kumita na ng, let's say, sabihin natin, or hindi na lang 0.01, X na lang, 0.0X na lang, no? Kasi subjective sa capital yan. Ngayon, yung position mo, kumita ng $100. Okay? Okay? From $0, kumita ng $100. Ngayon, masaya ka. Okay? Yung $100 niyan, bumagsak ng $80. Tama? Ngayon, ang mindset mo, bumalik lang to ng $100, i-close ko na to.
Ganyan nga. Di ba? Ang hirap niyang i-close. Lalo na kung wala kang system talaga, wala kang pinanghahawakan na bias. Opo, tama. Ganyan yung magiging mentality mo. Pero kung may bias ka, pwede kang mag-pull ng decision na, okay, kung without bias na ako, pagbagsak ng $80, close ko na, wala nang bias eh. Pero kung wala kang pinanghahawakan na bias, ang binabasihan mo lang talaga, bumalik lang to ng $100, close ko na to. Di ba? Tapos ngayon, bumagsak pa ng $50. Bumagsak pa ng $50. Di ba? Can na-liquidate. Oh, let's say tinamaan yung PSL mo sa $50. Ang iba, malungkot kasi umabot na ng $100, natalo pa. Pero sa totoo lang, panalo ka pa rin ng $50. It's all about perspective. Perspective. Di ba? Gets? Opo. Mas, yung $50 na galing zero, mahirap siyang i-close. Pero yung $50 na galing na siya ng $80, yan. Ito, mas madali pa tong i-close, sorry. Mas madali pa tong i-close kaysa sa ito. Which is parehas lang ng $50 yan. Di ba? Hinayang na. May panghihinayang. Oh, mas madali pa tong i-close yung $0 to $50 kaysa yung $80 na bumagsak ng Oo $50. nga. Parehas lang naman sila $50. Anong pinagkaiba? Yung pinanggalingan. Hmm. Diba? So it's Ganyan kami sir kaya nasunog eh. all about perspective. Lalo na sa sa G2 tsaka G6 na laro, G2 tsaka G6. Oh. Yan. Binigyan ka na ng chance ng market makalabas, either break even or may kita kahit sabi mo $10 to $20. Maliit. Pero dahil greedy ka nga, gusto ko na matapos ng challenge. Angat pa yan. Kahit umabot na ng 0.32, Pinababad pa eh. kahit umabot na ng 0.32 yung lot guys. Sige pa, kaya pa. Ay, no. Talagang psychology sir no? Psychology ang ano. Okay. Nice, nice. Ayos. Alright, so yun lang yung G4 natin. Tsaka